Network Entertainment. Welcome sa panibagong episode ng The Red Door Podcast. Kasama ulit namin si Ate Bebs. Sabado na naman, kaya special episode na naman. Ay hindi, ito yung normal episode natin. Pero Akala nakakapagtaka. ko, yung normal episode every Friday. Hindi, every Saturday. Saturday pala. Pero Mali pala nakakapagtaka, bakit napapadala si Ate Bebs sa Saturday na Bakit episode? nga ba? Uy, ewan ko din. Hindi ko din alam. Baka mabibigyan ako ng mic. Ay, speaking Sakto. Ito na. Ay, Gusto namin magpasalamat sa Maono dahil binigyan nila kami ng mic at ito ay kay Ate Bebs. may sarili na akong mic. Excited na ako. Gagamitin ko to. Mauna, maraming salamat po. Maraming salamat. Tito James, Tito Ian. Ayan. Okay na. So pakitanggal na nung gamit mo ngayon. Paki-assemble na yung bagong mic mo. Okay, unboxing. with ASMR pa yun. ASMR yan. Ayun nga pala, this episode is sponsored by Maono. Thank you so much, Maono, for sending us these mics para gamitin sa episode na to. Yes, correct. Thank Saka you so yan, much. perfect talaga yan sa mga content creators. Yes. Since siya, wireless. Tsaka maganda yung sound. Oh. I've tried it before, yung Maono. They also have other products na maganda din. Bukod dun sa condenser nila. Na pwede rin nilang ipadala sa atin kung gusto nila. Opo, hindi naman po kami choosy. Okay din po kami dun. Ayan. Naririnig nyo naman ngayon kung ano yung quality ng boses na Oo. Hindi ko pinapalalim yung boses ko ngayon, pre. Uy, grabe ang pogi Pogi ng boses. Deep voice. Isa Boses nga deep lang. voice. Boses lang. Ako gusto ko ganito boses ko kapag nagsalita ako. So yan, Pabebe. siguro magbasa na tayo ng mga comments dun sa Yes. mga previous episodes natin. Mag-umpisa na ako. Ito galing yung mga comments na to sa episode natin 5 days ago. Ay, hindi. Shit. Last week na episode. First of all, gusto ko mag-thank you kay Rina Lu kasi nag-send siya ng super thanks. Canadian dollars, 20 Canadian dollars and 99 cents. Sarap. Sabi niya, love this episode. Love ka din namin. Kaya, next episode ulit. I love you too. Ayan. Tapos, ito naman, babasa naman ako ng iba. Teka lang, bakit hindi? Ito. Sabi niya, natawad, galing to kay Ilka Nisa Ocampo Nabua 2075. Natawad din ako sa aquarium kahit hindi ako boy. Alam ko kung ano yon dahil sa Rush Hour 2 yata yon. Alam mo, hanggang ngayon, di ko pa rin maintindihan yung aquarium eh. Context, Ate Bebs, ang aquarium kasi is yung parang baka magalit ka na naman sa akin Hindi nito. nga. Hindi ako magagalit. Okay, Yung aquarium go. is Uy! Ay, joke lang. nalagyanan ng mga arwana tsaka mga goldfish. Gag. Hindi nga. Hindi, yung context. yung aquarium na tinutukoy namin doon is yung parang kung napanood mo kasi yung Rush Hour 2, parang pumunta sila sa Hong Kong. Tapos merong aquarium doon. Mga girly pops. Yun, correct. Okay, now I know. Okay. Kaya Hindi natawa naman ako kami. magagalit. Kaya Yan. natawa kami bigla nung Grabe, nabanggit yung aquarium. iba yung, Aquarium. pero ang ano nun ang general nun, pero nagets nyo siya. Oo. I mean, yung connection nyo. Kasi favorite namin yung Rush Hour 2. ang Oo. lala. Actually, wala Rush Hour kaming 2. personal experience sa aquarium. Doon lang namin Rush siya Hour 2 lang pinagbabasihan. talaga. Sa Rush Hour 2 lang talaga. Ako may personal experience ako sa Bangkok. Share mo nga mamaya. Mga Kahit ngayon. Mga ping-pong balls. Sabi nga nila, marami nga nagkukwento about Kala that. ko yellow. May narinig ako yellow. Yellow. Meron din Ping-pong mga gano'n. balls? Iba-iba, madami. Shuk, gano'n. Tumatapyok daw talaga eh. Anyways. Ito, galing naman to kay Ritz Z4E. Ang saya kasi nandyan si Ate Bebs. Tapos on and off ka, may kita mo mga gentleman. Ang mga titos, kaya madami silang friends na babae. Gentleman! Gentleman! Doon ka. Actually, true. Mas Lagi nilang sinasabi sa akin kapag, kunwari, di ba, uwi ako ng Pampanga. Chat ka kapag nakauwi ka na. Para ba jowa? Oo. Mas gentleman pa kami kay Sai. Ganun kami ka gentleman. Ayan. Ito naman, galing kay Eragen Lee. Super bet ko talaga ang tandem ng mga titos with Ate Bebs and with Kape at Katatakutan. Those episodes with them are so fun to watch. Parang kasama talaga ako sa table ng kwentuhan. Hopefully, more episodes like this. Ayun. Tas ito naman, galing kay Super Studio 17. Please make Ate Bebs a regular. Grabe, guys!
Wag nga kayong ganyan. Sila yung kausapin nyo. Sila. Sila po. Wag ako. Nag-iipon pa po kami ng pambayad. Kailangan po kasi ng transpo allowance. Ayan, okay na. Yun yung sa akin. Okay. Ikaw naman, Ate Bebs. Okay, yung sa akin yung last week din. Kasi diba 2 episodes tayo. So yung second episode from last week. Yep. Tama. Yes. Okay. We have here Alisa Marie Garcia 8849. Sana po ma-shoutout next podcast nyo. 2 months na po ako nanonood sa inyo. Lagi po ako nanonood at nakikinig habang nag-work ako dito sa Anchorage, Alaska, USA. More power sa inyong lahat. We also have here Shiro Chibuchiki 03. Grabe yung mga ang wiwiti ng mga Taga-Alaska pangalan siya? niya, no? Taga-Alaska? Yung kanina. Yes. Maganda daw yung condenser dyan, Paps eh. Oo, sa Kasi Alaska. na my Alaska. Di ba? Hindi ko kasi lyrics. Ay, eto, alam nyo, parang ayokong basahin to. Medyo nagdadalawang isip ako kung babasahin ko to. Mga titos at the Red Door Podcast PH, poging-pogi na naman yung nanay ko sa inyo. May hahaha kasi, guys. Kaya tumawa ako. Yes. Inaagaw na cellphone ko kasi gusto pinapanood na rin kayo. Sabi ko pwede naman pakinggan lang. Di daw siya papayag. Gusto niya daw makita kayo. Pa-shoutout kay Mommy Aris para makumpleto na taon niya. More power sa inyo mga tito. Fan din kami ni Ate Bebs kaya doble-doble saya. Shoutout sa'yo, Shoutout Mami sa'yo, Aris. Mami Aris. Sakto, Hello Aris po. din po ako. Hindi, Aris din. Aris. Aris din. Talaga? Ay, mainitin daw ang mga ulo ng mga Aris. Sino nagsabi? Hindi ko alam. Naiyak ako. Pisces kasi ako. Sensitive daw. Talaga? Ganun yun. Pisces, di ba yan yung hinanap ni Magellan? Pisces? Oo. Speaking. Di ba may Magellan tayo na topic nakaraan? Pisces yung hinanap niya. Spices. Guys, hindi pa ako nakaka-keep up. Paano na ako magiging regular guest nito? Literal, hindi. Malapit ka na doon, Ate Bebs. Malapit na. Siguro counting practice. Konting episode na lang, ganon. Okay, next we have Esa Kira. Hi po from Nigeria. Laging di nababati sa live ni Ate Bebs eh. Ito na po, binabati na po kita. Sorry po kasi madami tayong mga comments na gumaganon-ganon. Kaya ito na po. Hello sa mga Nigerian dyan. Idol Hello ko po. kayo. We also have here Utsukushi Miyori. Si Ate Bebs lang ata ang kaya magpatawa ng wagas sa mga tito. Lahat ng characters na hinahanap ko sa isang female co-host na kay Ate Bebs na. Grabe. Ginaglaze niyo ang butt cheeks ko. Kaya niyong makipagsabayan sa mga funny moments with the titos at ang saya ng podcast at perfect ang chemistry niyong tatlo. Sobrang enjoy bawat topic. Thank you for making this episode happen and God bless sa inyo. Maraming salamat po, Utsukushi Miyori. Ayun. So bago ako mag-proceed dito, batiin ko muna yung mga live audience natin for Oo, today. Ang dami nating live Kasama audience natin ngayon. si Maron and si Maika. Oo. Nakasama natin sila Sa Baguio. sa Baguio. Sa Baguio. And yung susunod naming guest, na sabihin ko na ba kung sino? Oo, syempre. Sikat yan. Imagine naging guest namin si Jezreel. Nandito siya ngayon. Grabe, no? Parang, grabe, it's an honor. It's an honor. You are the first honor. So abangan nyo yung next week na episode namin kasi makakasama namin si Jezreel. Ellie. Pangalawang beses niya na ito. Mas maganda yung kwentuhan ngayon kasi nasa studio na tayo. At makikita nyo ang beautiful face niya. Yes, correct. So ito na. Batiin ko muna, sabi ni Andrea Filoteo, perfect talaga ang Tita Bebs for TRDPH. Please, sana lagi na si Atcheng sa inyo. Thank you po. Tapos sabi naman ni Brando Antonio F3E, lakas mang balance ni Ate Bebs. Tsaka hindi na OP yung guest nila. Ang galing talagang maaaliw ka sa kanya. Ganda pa. Nice. Grabe, ginaglaze nyo talaga yung butt cheeks ko. I love it. Kaya nga, yun. Sheila Carrasco 4398, grabe mga tito, nakalimang ulit na ako kakapakinig sa podcast nyo. Naaliw talaga ako sa inyo. Thank you so much. And sobrang dami pa ng positive comments dito. Meron pa isa, Chris Joseph Tolentino 1001. Pa-shoutout po sa next episode mga tito James and Ian and Tita Bebs. Haha, manifesting na mariregular ka na dyan. Bigyan ng mic yan. Ayun na, andun na yung mic. From Maono po, thank you po. Ayun nga pala, nakalimutan ko lang yung shoutout. Si Queenie Alamban 846, nagpadala siya ng €2.49.
Okay lang din. Last Yeah, shoutout. yeah. Ang dami pala mga shoutout, no? Gusto ko lang i-shoutout yung angkas driver ko kanina kasi sabi niya sa akin, Ma'am, ang ganda mo. Haha, ingat po. Gusto ko na siya i-shoutout. Thank you, kuya. Ingat ka din. Thank you so much. Ito last na special lang. Gusto ko din namin mag-shoutout kay G Kagulada kasi nagpadala siya ng euros din to eh. Pero Hindi niya ma-figure out kung anong currency. Hindi ko man. Basta nagpadala siya ng 28 euros and 57 cents. Thank you. Gagamitin namin yan para sa pangkain. Hindi, para sa mga guests namin. Yes. At Tsaka sa ikabubuti mga pa ng podcast pagkain. natin. Production. Yun. Mhm. Ayun. So maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa The Red Door Podcast PH at sa mga all-out pamangkins at sa supportive pamangkins namin. Abangan nyo lang, meron pa kaming mga members-only episode na i-upload soon. I love Ayan. it. So ano ba pag-uusapan natin ngayon? Kwentuhan tayo ng nakakatakot. Oo. Sige. Wow, bagong-bago. Grabe. Nagkukwentuhan tayo ng Oo nakakatakot. nga eh. Parang first time ko. Pero bago natin simulan, I'd like to know, how long have you been doing this? Like making stories, hindi making stories, telling stories na nakakatakot, ganon. Very quick, question. Bago ko sagutin yan, maraming salamat sa pag-invite sa amin, Ate Yeah, sure. Welcome guys. Thank you We thank you for coming. Alam ko na nahirapan kayo sa pagpunta dito. Thank you Pero so hindi, much. ano lang na ba? 2 years? 3 years? 3 years. 5 years na ako eh. 5 years ka tagal na? na. Oo. Nauna na yan. Since pandemic ako eh. Kasi nung nag-umpisa yung horror sa Pilipinas, Mm-mm. andun na siya. Haligi na yan ng horror eh. Baka kasi siya talaga yung Dalaga pa si Lilia Contapay, nagkukwento na ako na nakakatakot eh. Baka siya talaga yung since pandemic boom. ata, nag-start na ako Okay. magkaroon ng TikTok account. Mm-mm. Ayun. So 2021. Yes. Ay, grabe. 2021. Ako 2022 ata. Ikaw, kuya. Ako ikaw hindi, wala. Ay, tito Kailan? pala. Last year? Hindi. 2020. Hindi, parang sa hindi horror? naman last year. Kung isasama mo yung nung binuo natin yung podcast. 2023 siguro. Oh, 2023. 2023. Yan. Ah, Yung podcast. okay. Oh. Nag-umpisa yun kasi ginest ko siya doon sa pinakauna kong podcast na hindi pa The Red Door Podcast yun. Every Nook and Cranny, parang ganun. Nag-interview lang ako ng mga creators tapos in-invite ko siya. Ang daming nag-comment na gusto daw nila ng ganun. Tapos binasura ko na yung isang episode, yung isang podcast. Kasi maganda yung chemistry nyo both. Yes. Tapos mga isang taon nag-away kami. Oh. Ah, Yun yung tinatawag na The Great Civil War. yes. Cold War. Cold War eh. Civil War talaga. Civil talaga. Oo, basta. Actually, ako, na-witness ko pala nang hindi ko alam yung pag-aaway nila. Kasi first time nyo akong ma-meet, nagbati kayo dun. Ay, Hindi, hindi. Sabi pa. mo! Hindi, bati pa talaga kami noon. Oh, bati pa. Tapos Yung sa after nun- Danan yun eh. Sa Danan. Sa Danan, after nun, nag-away kami. Oo. Nagbati, Tapos, ang pagbabati namin sa movie na Untold. Ay, wala ako doon. Untold. Ay, sorry. Uninvited. Uninvited. Nandun din ako. Tignan mo, Andun Paps. ka din. May connection. May connection, Paps. Andun siya nung bati pa tayo. Tapos nung okay tayo. Tapos nung nagkabati tayo, andun Red din siya. String Theory yan. Char. Kaya ngayon nasa The Red Door Podcast. Kaya Red Door Podcast kasi Red String Theory. Na-witness mo lahat ng mga milestones. Yes. And I'm grateful to be here. At sana makasama ka namin sa mga susunod na milestones. Hindi tayo sure. Wag lang gallstones ha. Pagka Gallstones. gallstones, Kidney stones Kayo eh. Papa-shockwave ako mamaya. Okay. Game, kwento na tayo. Sinong una? Si Ate Bebs. Ako na mo eh. Kayo muna. Napapressure pa Sige. ako eh. Ikaw muna, Paps. Sige. Wala na akong ano. Wala ka Diba? nang no choice. Okay. Nag-question na ako kanina para hindi ako mauna eh. Ito, babasahin ko kasi itong kwento na to, nakwento ko siya before sa mga, hindi siya lost episode, pero yun dun sa mga unang episodes natin. Pero isa to sa mga pinaka nagustuhan kong kwento eh. So remastered na yan. Remastered. Ano yan sinend sa'yo? Hindi. Hindi. Hinanap ko to. Isa to sa mga Reddit stories. Reddit story. Oo, na nagustuhan Okay. ko. Okay, so ito yung kwento. Title nito, Pizza. Ganda niya. Natakot ako. Pizza. Hindi, ang ganda niyan. Anong pizza na? Sorry. Anong pizza na wala pa nagkukwento? Wala pa nagkukwento. Anong Wala pizza bang na? bag. Ito na. Walang espesyal sa pizza place na pinagtatrabuhan ko. Typical lang ang mga pizza namin. Yung tipong sapat ang mantika para lokohin ang utak mo na masarap siya. Wala ring glamorous sa trabaho ko. Wala akong nadidiskubreng life-changing na bagay. Wala rin akong naililigtas na buhay.
Pero sapat ang sweldo para kahit papano makabayad ng bills. Speaking of bills, bukas na ang due ng renta ko. Biglang kumirot ang sikmura ko nang maalala ko kung gaano kakonti ang laman ng bank account ko. Yung mga tip na nakukuha ko ngayong gabi ang magdedesisyon kung mababayaran ko ba ang renta ko sa oras o hindi. Halos hindi ko napansin ang tunog ng screen nang may pumasok na online order. Isang small pizza na may salami, olives at sausage. Simple lang. Ginawa ko ang order at inabot kay Carl ang delivery rider namin. Sinilip niya ang address at napangiwi. 19 South Street? 2 kanto lang yan ah. Tamad naman ang umorder, hindi na lang naglakad. Uy, mas malaki kaya mag-tip kapag delivery. Tandaan mo, kalahati ng tip ko yan. Hindi ko alam kung halata sa boses ko ang desperasyon. Tumalikod lang si Carl at kumaway sa ere. Parang batang nagsasawang pakinggan ng nanay niyang paulit-ulit siyang pinapaalalahanang maghugas ng tenga. Wala pang 10 minuto, bumalik na siya. Pero nasa kamay pa rin niya yung pizza. Hindi man lang nagbukas ng pinto. Tinawagan ko rin, walang sumasagot. Ano, hatiin na lang natin tong pizza? Napatingin ako sa pizza. Kahit sawang-sawa na ako dito, halos wala pa akong nakakain buong araw. Sige, ano nga ulit yung toppings? Salami, olives at sausage. Yak, pas na lang, sayo na. Kibit balikat lang ako at tinanggal ang sticker na selyo ng kahon. Yung sticker na nagsasabing fresh ingredients daw ang gamit nila, kahit alam naming lahat, yun ay kasinungalingan lang. Kumagat ako sa unang slice. Maalat. Sobrang bigat ng toppings. Pero sa gutom ko, ang sarap pa rin sa pakiramdam habang napupuno ang tiyan ko. Mas nakakabusog pa kaysa sa instant ramen na naging tanghalian ko. Habang naglalakad pa uwi ng gabing yun, parang hindi na maganda ang pakiramdam ng tiyan ko. Masyadong maraming junk food, sabi ko sa sarili ko. Kulang na ako sa totoong pagkain. Mas lalo pang sumakit ang sikmura ko nang makita ko yung ilaw na kumikislap sa unahan ko. Merong 5 police car, isang ambulansya. Nakahinto sa harap ng isang maliit na bahay. Bumagal ang lakad ko habang papalapit. Marami ng taong nagkukumpulan sa likod ng police tape. Pinipigilan ng dilaw at itim na linya na parang invisible wall. Lumapit ako sa grupo at tumango papunta sa bahay. Anong nangyari? Napabuntong hininga ang matandang babaeng katabi ko. Yung boyfriend, hinostage daw yung girlfriend niya sa loob. Tapos nung nagtangkang tumakas yung babae, pinatay niya. Kawawa naman, bata pa. Napalingon ulit ako sa bahay. Doon ko napansin ang house number sa ilalim ng pahid ng dugo. Biglang natigil ang paghinga ko. Parang may bumara sa lalamunan ko. Nangilid ang luha ko habang paulit-ulit kong binabasa ang numero. 19 South Street. Ang parehong bahay na umorder ng pizza. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit yung toppings niya ay salami, olives at sausage. Ito na tapos. Ay, SOS. Ang ganda. SOS. Yan. Maganda talaga yung mga stories sa Reddit. Ano ibig sabihin ng SOS? Ang Help. ganda. Save our souls. Tsaka Oh. save our ship. Ha? For ship? Save our ship. So, ang SOS, ginagamit yan madalas sa mga Morse code. Morse code. Di ba ano yun? Yung kapag sa flashlight din, merong ano yun. Kaya rin ang ganda hindi ko alam kung coincidence ba siya kasi ang S at ang letter O ang dalawang letters na pinakamadali sa Morse code. Ang S is ... ang O is ... So kapag mag-SOS ka, tatandaan mo lang na ... Kasi yung iba complicated eh. Kunwari ang A is ... tapos ang dash ... Oo. Yung dalawang Pinakamadali. is SOS. Kaya pagka hingian ng tulong gamit ang Morse code, madali mo lang siya i-code. Pero yung dun sa pizza kasi iniisip ko, paano naman may isip, di ba, na SOS yun? Ano, bobo ako. Kung ako yung nakatanggap ng tawag, bobo ako. Tapos, hindi ko naman may isip na SOS eh. Wala lang. Pero Paps,
di ba napag-usapan natin to dati na Oh, meron ano yan? talagang similar na real life na nangyari tungkol dyan? Hindi ko siya sure kung real life siya, pero napanood ko siya kasi sa isang clip. Mhm. Parang yung lalaki is abusive, Mhm. yung nambubugbog ng asawa, tapos parang hindi na siya pinapalabas. Ang naisip niyang way is tumawag sa 911. 911. Mhm. Pero ang cover niya is umu-order siya ng pizza. Mhm. Alam mo rin to? Yes. Ano nga ba yun? Di ba ang ganda? Parang, I'd like to order pizza for this address. Sabi niya, ma'am, dito pizza place. Ano to, kailangan ba ng tulong? Sabihin mo, Oo. yes. Parang, inaano nila yun parang kinoconnect na lang nila Mhm. yung bawat answers. Sabi, parang meron pa siyang meron pa siyang parang Code na ginawa. for how For how many many people. Para malaman kung ilan silang tao nasa loob. Ah. Good for two, Good ganyan. for two, yeah. Tapos kunwari parang may hawak ba siyang patalim? Pepperoni yes, Hawaiian no. Para ang sagot niya is hindi yes or no. Ang sagot niya pepperoni. Malalaman na nung nasa 911. Ang Ang smart ganda nun Ang smart nga Alam mo, minsan nga iniisip ko, paano pag napunta ako sa ganun sitwasyon, siguro ganun yung gagawin ko. Pero sana, matalino yung makaka-receive ng Correct. call. Kasi baka, ano siya hindi naman bobo, pero parang, di rin naman airhead. Oo. Pero hindi siya Sabihin nakakaramdam. nila, Mababa ang prank call EQ. agad, no? Ganun. Ay, prank lang to. Pero hindi pa ako ayokong maranasan. Yung ma-try mag-call ng 911 from the Philippines. Effective ba yon? Walang, Hindi ko alam. wala Di ba kasing- meron daw? ngayon may 911 na, pero before kasi 117. 117. 117. Hindi, pero effective na ba siya? Like, Hindi ko alam. Sa Makati. mag-comment nga kayo kung may na-try na kayong... Sa Makati, Ate Bebs. Sa Makati. Sa Makati. Kasi parang pinakita yung facility ng 911 sa Makati. Sobrang Paps, Ganda. parang medyo close na sa may US. 911, what's your emergency? Grabe. Naisip ko order ng pizza tapos SOS, di ba? Tapos kunwari, yun nga yung sinasabi mo na na medyo hindi anong sauce? May sauce naman talaga to, di ba? Biglang kumano. Di ba? Anong sauce? May sauce naman talaga tong pizza. Tomato sauce. Sauce. At saka bakit di niya panirekta? May special instructions naman sa sa delivery app. Yeah. Di ba may mga nag-aano nga sa Facebook, yung mga nakikipakina. Hindi, baka nakatingin sa kanya yung ano. Sa bagay. Pakisabi sa kanya, sorry. Di ba yung kunwari yung ipapa-order na pagkain sa iba? Mga nag-away. Mga ganun. Pero hindi totoo yan. Pag Reddit, most likely written. Fiction. Written. Pero ang ganda ng pagkakasulat niya. ganda. Natakot ako, nakaganyan nga lang ako sa'yo. At saka yung ADHD brain ko kasi usually gumaganyan yung utak ko Pero kanina talagang invested Maganda ako. kasi talaga yung pagkakasunod-sunod ng mga nangyari. Kahit ako nung binabasa ko, kinilabutan ako sa dulo Diba? Ako din Yung SOS, tas hostage. Holy shit, bro. Sorry, nagmura na naman po ako. Mabait po akong tao. Ikaw naman. James, may naka-ready ka dyan. Oo. Okay. Ito naman. Total, Umorder magbabasa din. kayo, magbabasa na din ako. Oo. Umorder din siya. Umorder din ng ano. Wait lang, di pa dumarating hindi ko pa hinahanap. Hindi, ito nakita ko naman to sa Saan? sa isang Facebook group. Sa Spookify. Exactly. Nakakatakot ang mga ano dun Natawa ang mga entry, sinesend pero nila, yeah. ako minsan kasi namimili. Parang nagbabasa-basa ako ng marami. Yes. Tapos, pag may nakuha akong sa tingin ko maganda, ayun, sinishare ko dito. Na, pinagpaalam ko naman, di ba, Paps? Yeah. Kaya maraming salamat Spookify sa pagpayag ng inyong admin na ma-share yung mga ibang stories na nasa page nyo dito sa aming podcast. Uy, pero if ever kasi 'di ba may Facebook group ako. Kung kailangan nyo ng kwento, pwede naman kayong sumungkit galing dun or sa Reddit ko. Sige. Oo, magpaalam na lang kayo sa akin. Sa bagay na ibigay na yung mic eh. Ano pa bang... O, 'di ba? Di sabihan nyo lang ako kasi baka gusto nyo lang din maghanap. Baka syempre ang dami na naubos na yung mga entry diyan. Sige. Kukonsider namin. Wala ka nang palag din talaga na ibigay na yung mic Kasi nasa akin na yung mic Ang title nito ay No Absent. Uy, So, ibig late pwede. So, ibig sabihin... Papalit na ako next episode. So, ibig sabihin ito ay naganap sa isang school or Malay mo sa eskwelahan. office. Sa bagay. Tingnan natin. Bago-bago lang yan, Paps. Hindi ko alam May Pero klase. kailan mo siya nabasa? Medyo matagal na. Binobookmark ko kasi. Okay. Sige, go. Tapos inaalokay ko. Yeah. Talaga ba? Uy, may mga bagay sila na alam na hindi ko alam. Kasi, nagpaplano talaga kami na
mag-research na tayo Tapos pagdating namin kanina, Paps, may kwento ka na? Wala pa, Paps. Ito, naghahanap ako. Oo. Kahapon nga, sabi namin, nung last week, no? Dapat meron na tayong yung para may mapag-usapan tayo, ganun. Topic Tapos talaga. bigla, yung sabi na, binrief na lang nila ako kahapon, kagabi. At ito, sumbaon ka ng 2 kwento. Okay, game. Okay, game na. Naghanap ako kanina, wala akong mahanap. Binaligan ko yung mga naka-bookmark. Okay. Charot. May klase kami sa English language noon sa university na ang oras ay every Saturday. 5 p.m. to 8 p.m. yung class. Kaya naging Saturday, 5 p.m. to 8 p.m. siya kasi load slip ko that time. Naka 1 p.m. to 2:30 p.m. to be announced yung nakalagay. Medyo college na to, Paps, kung ganito. Ibig sabihin, di ba? College na yung ganito. Nagti-TBA yung Oo. So yun nga, sabi ng teacher namin, available lang siya sa 5 p.m. to 8 p.m. Saturday dahil nag-double daw yung class na handle niya. So kami yung sacrifice. Yung prof namin, okay naman siya. Medyo strict sa attendance. This year, may klase kami. Tapos na nagturo yung prof namin ng may pa-quick test siya. Okay lang naman kasi medyo madali lang naman siya. Test paper rin lagi gamit niya. Basta may mga exam or quick test siya. Nashock kami nang biglang namutla yung professor namin. Habang may hawak siya na cellphone. Sabi niya, "Okay class, kindly bring that test paper to your house na lang. Assignment na lang yan. Dismiss na tayo." So yun nga yung ibang mga kaklasik ko, nag-shine yung mga muka. But yung teacher ko, namumutla na. Syempre pagka ganun, di ba? Parang nakaligtas sila. Kasi pagka ang exam inuwi sa bahay, open notes. Madali Diba? nang Mas madali. Perfect. So yun na nga. Ibang mga kaklase ko, nag-shine yung mga muka, but yung teacher ko namumutla na. Nang biglang may classmate kami nagsabing, "Ma'am, did you see the post about the accident?" Sabi ni ma'am, "Yes. Kaya nga pinapauwi ko na kayo." Lahat kami sabay-sabay bumaba sa building. By the way, nasa 3rd floor kami ng building. Unang room, pa-exit. Pati teacher namin kasama that time. Kanya-kanya ng kuha ng cellphone. Nang halos nag-notify ang tungkol sa aksidente. Lahat kami halos nang lumo sa mga litrato. Dead on arrival yung isang student ng university namin nang biglang naararo ng isang bus ang sinasakyan niya na motor papunta ng school. Based sa mga litrato, halos maputol ang ulo niya dahil sa ito'y nadaganan ng gulong. Maraming nasawi sa aksidente dahil sa maraming mga sasakyan ang naararo. The name is, sinabi niya pa, Paps? Yung pangalan ng classmate. So, totoo nga. Oo. Totoo siya nangyari. Napagtanto namin na classmate pala namin sa subject yung isa na napatay. Halos natakot ang lahat kasi walang absent nung time na yun. Okay. Paano nangyari yun? Nag-attendance pa kami kanina at nag-counting pa. 30 kaming students. No absent. So, ayun. So, parang parang... Kaya ba sila pinauwi din? Siguro, hindi ko alam. Siyempre, baka Natakot din natakot yung na. teacher. Siyempre, yung teacher ang nakakaalam ng attendance eh. Oo. Bale, kung 30 sila nasa loob, nag-attendance, alam niya sa sarili niya, alam sa sarili ng teacher, kumpleto sila. Ang daming mga ganyan na Oo. mga horror stories actually. Mm. Meron naman nagpapasa ng test paper. Pero yung pangalan na nasa test paper patay na. Matagal na. Matagal na. Pero nagpasa pa din ng test paper. Grabe, no, estudyante siya na iniisip niya pa din yung test niya. Meron din akong ganyan na na-encounter. Perfect attendance naman ang Parang gusto ko siyang ikwento nga eh. Hahanapin ko siya. Sige, sure. Ikukwento ko siya later. Kasi very similar din siya sa nangyari. Yun, kahit patay na siya, pumapasok pa rin siya sa school. At nakakalungkot. Ito yung napag-usapan namin, Ate Bebs, about Ito sa ba mga yung kaluluwa sa... na ano eh. Ito ba, Paps, yung... Di ba may kwento tayo na pag-usapan dati? Meron na- naman sa BPO. Ay, ano yun? Sa BPO naman. Ay, yung pumasok pa rin. Pumasok. Kasi sa BPO, di ba? May workforce. Alam mo yung pag nag-login ka, nagbukas ka ng account mo sa computer mo,
mare-record sa workforce. Kasi yung workforce, sila yung nagmo-monitor nung Attend- kung Staffing. anong oras ka. Staffing. Tsaka nakikita din nila kung nag-break ka ba, kung overbreak ka na ba, overlunch ka na, ganun. So, kitang-kita doon sa tools ng workforce na pumasok pa itong BPO agent na ito. Nag-login pa. Nag-login pa. Pero in reality, patay na siya nung araw. Meron din yung nakausap pa daw nung kasama niya eh. Sabi? Tapos nakita niya, hindi ko alam kung same kwento yan, pero parang nakita pa niya ata ng, I'm not sure if umaga ba or afternoon. Tapos, kinausap pa niya, kaso nakita niya na namumutla siya, yung kausap niya. Pero patay na pala, yung kausap niya. Mumutla. Yeah, pero nakapag-login pa siya. Oo. Yun nga, nabalitaan niya, namatay na pala yung ka-work niya. Ano bang opinion mo rito? Kasi may napag-usapan na namin to before eh. Yung mga, alam mo yung mga multo na may daily routine, pag biglaan silang namatay, sorry, pag may isang tao na merong daily routine, tapos bigla silang namatay, Yeah. ang nagiging tendency nung parang pinakamulto nila is ginagawa pa rin. Yeah. kung ano yun. Naglo-loop sila dun eh, no? Wala naman talaga akong opinion, pero nalulungkot ako para sa multo. Ako kasi, empathetic akong tao. Empathetic akong tao, kaya nga hindi ako natatakot sa multo. Kasi, naisip ko na parang dati rin silang tao, dati rin silang may mga goals, may dreams. Just so happened na nauna, parang oras na nila. So, honestly, nalulungkot ako knowing na grabe pa ulit-ulit, even in the afterlife, yun pa rin yung ginagawa mo. Feeling ko kung ako magsasawa ako kung multo ako eh. Feeling ko pag ako naging multo ako, mananakot na lang ako. Alam mo yun, yung feeling ko yun yung gusto kong maranasan. Ayoko yung loop. Gusto ko manakot ako. Look. Or pwede rin Pops yung memories. Ah. Yung something na may traumatic event na nangyari. Na nagsistay. Oo, Kasi energies Nagiging din yun energy, yeah. na-imprint yung energy. Kaya paulit-ulit na. Ganyan si Cecil Hotel. Mm. 'Di ba na sobrang daming nangyaring bad energy dun sa hotel na 'yon. Para ang ang creepy niya, daming multo, may murder Oo. pa. There was a murder case, 'di ba? Tapos may nagsabi din na there are 2 serial killers na nag-check Nagstay in dun. doon. Yeah. So, grabe yung bad energy. Nag-i-imprint kasi yan sa mga lugar. So, wala. Oh, Hindi, natawa lang ako sa serial killers kung ano yung mga pinapatay nila. bakit? Wala lang. Bakit? Hindi, yung Coco nasabihin- Crunch. Honey Stars. Coco Crunch. Serial killers. Kasi si... May magagalit na naman. Ay, sorry. Oo. Grabe. Hindi talaga ako maka-keep up. Hindi paano na ako magiging regular guest. Help! Help! SOS! SOS! Paano kasi... Save our salary. Wow, may sali. Ako na yung magkukwento. Okay. Ito, actually, kinuwento ko siya nung Monday lang. Kaso kasi ang gaganda ng mga sinend talaga nila sa akin this week. Sige, papakinggan ko yan. Kaya I really, really wanna chika it to you guys. Teka lang. Give me a second. Chumismis muna kayo dyan. Ano sa tingin mo, Paps, kunwari ako, naging multo ako, ano yung para magiging daily routine ko? Mag-ML. ML. Actually, ML. Magluluto. Hindi kasi cook ako eh. Nagluluto ka? Magluluto ako. Pinapanood po ng nanay ko yung Yun nga, kaya nga kinaklarify ko sa mami ni Ate Beb. Saan mo name ng mami mo? si Geraldine. Ayun, Mami Geraldine. Yes. Mahilig po kasi yung magluto. Ano ako eh? Cook. Wama. May ligyan magluto kasi sorry Kapampangan po kasi. Magluto. Magluto, tapos to. Siya nagsabi. Grabe. Ako ka tiyatanong ko lang siya. So, eto na po ang ating kwento. Bigla na gano'n na no? Pinush ko na. Eto kasi, di ba sabi nila, may mga taong matatalimang dila. Oo. Mga mga aswang. Dumudugo kapag Mga aswang. Oo. Malablade. Uy, sipon ko tumutulo na. Hello, yung kwento natin tungkol doon. Hello, Ate Bebs. I am Cha, 19. Hindi ko alam kung paano ko ito ikukwento ng maayos dahil kahit ako mismo hindi makapaniwala. Hindi ko alam kung maituturing ba itong sumpa. Nag-start ito noong 13 years old ako, Ate Bebs. May isang tao akong kinagagalitan dahil sa lagi niya akong binubuli. Lagi niya akong sinasaktan sa school o kaya minsan ay kinukuha ang baon ko.
Hindi ako pumapalag at hinahayaan ko lang ito dahil mas natatakot ako na mag-guidance at magkaroon ng record noon. Pero dumating ang araw na napuno ako. Dahil sa sobrang galit ko sa pananakit na ginagawa niya sa akin, naisigaw ko ang mga salitang, "Mamatay ka na!" Habang umiiyak ako at galit na galit. Lumipas ang 2 linggo at napansin ko na hindi na pumapasok ang classmate kong nabubuli sa akin. Napakasaya ko noon, ate, dahil parang nakahinga ako at nawala ang takot na nararamdaman ko sa loob ng 2 linggong yon. Noong 3 linggo ng pag-absent niya, nagtataka na kaming lahat, pati ang advisor namin. Hanggang sa pinatawag niya ang magulang nito. Pumunta naman ang magulang niya at ang naaalala ko noon ay nasa labas sila ng room namin nag-usap. Kita sa mukha ng advisor namin ang kawalan ng ekspresyon at tila lungkot ang makikita mo. Nang matapos ang usapan nila, agad na binalita sa amin ng teacher namin na wala na nga ang taong lubos kong kinagagalitan. Noong mga oras na yon, sabay-sabay na tumingin sa akin ang mga classmates ko. Excuse me. At tila gulat ang mga ekspresyon nila. Sinabi rin ang cause of death niya ay pagkalunod. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako nun, pero sa kaibuturan ng puso ko ay nakaramdam ako ng relief. Itong pangalawang eksena naman ay tungkol sa kapitbahay namin. Trigger warning. SA. Sexual assault. Matandang lalaki siya, Ate Bebs. May asawa pero walang anak. Pangalanan na lang natin siyang Hernan. Si Kuya Hernan at ang lolo ko ay laging magkainuman, may okasyon man o wala. At ang pwesto nila palagi ay sa harap ng bahay namin. Lumaki akong nakasanayan na lang ang linggo-linggo nilang inuman. Isang normal na araw lang yon. Ako at ang lolo ko ang tao sa bahay namin. Nanonood lang ako ng TV sa sala. Ang naaalala ko, tapos na silang uminom noon at nagligpit na ang lolo ko. Natulog na rin siya sa kwarto niya. Nagulat na lang ako nang kumatok si Kuya Hernan at hinahanap ulit ang lolo ko. Sinabi kong tulog na siya pero ang sabi niya ay papasukin ko raw siya at siya na ang gigising. Kahit naiinis ako, sinunod ko pa rin siya. Pero hindi ko inaasahan na ang mga oras na yon pala ang magiging bangungot ng buhay ko. Minolest siya ako ni Kuya Hernan. At ang mas masakit pa doon, sa loob mismo ng pamamahay namin. Wala akong nagawa noon dahil maliit lang ang katawan ko at wala akong laban sa kanya. Ang tanging nagawa ko na lang ay umiyak. Nang matapos ang pangmomolestya niya sa akin, binantaan niya ako na oras na magsumbong ako ay papatayin niya ang lolo at lola ko. Nanahimik ako noon na sa sobrang takot na mawala sa akin ang lolo at lola ko. Ang tanging nasambit lang ng bibig ko sa sobrang galit ay ang mga salitang, "Mamatay ka na!" Matapos ang araw na yon, nagdesisyon ako magbakasyon muna sa tita ko. Biglaan yon at kahit ang lolo at lola ko ay nabigla. Lumipas ang 1 buwan na wala na akong pinagsabihan ng nangyari sa akin. Nagulat ako dahil isang umaga ay ibinalita sa akin ng tita ko na patay na nga, si Hernan. Ang cause of death ay inatake siya sa puso habang natutulog. Nakita na lang daw siyang nadumihan at naiihi sa higaan. Noong mga oras na yon, tila parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Sa isip ko, kahit hindi ko man nakuha ang hustisya sa pangmomolestya niya sa akin, Diyos na mismo ang gumawa. At marami pa akong mga kinagalitan o nakaalitan, Ate Bebs, at tila kalahati sa kanila, wala na ngayon. Mula nung napagtanto kong parang hindi ako pwedeng magsalita ng ganon kapag galit, iniiwasan ko na talaga magalit at manumpa. Dahil parang laging nagkakatotoo. Hindi ko alam kung coincidence lang ba ang lahat. Pero ngayon, mas naniniwala na ako sa mga sabi-sabi ng matatanda na kapag galit ka, iwasang magsalita ng tapos. At doon na po nagtatapos ang ating kwento. Ano sa tingin siya, niyo? no? Parang meron tayong napag-usapan last time. Yun nga. Na parang curse. Hindi, yung maano yung salita. Kwento niya. Kwento rin nata ni ano yun, ni Micah. Hindi. Hindi. Hindi si Mike. Yung kay Nick. Hindi, yun, may third eye siya, nakikita niya. Hindi. Yung ano niya, oo, parang nakikita niya kung namamamatay yung tao. Parang ganon. Sabi So, niya, parang mamamatay ka. Parang ganon. Interpretation nila nung una siguro is Sorry, parang kumatok ganon. Na parang kung ano yung sinasabi niya nagkakatotoo. Ito kasi pagka merong parang grudge, Yes. hindi yung hindi yung sale yung kung may grudge. Grabe. Kung kung meron ka matinding galit tapos parang may binitawan kang salita,
Yes. Naniniwala ba kayo? Naniniwala ako, di ba Paps na pag-usapan namin na meron sa line namin, sa side namin, di ba? Ay, may Ano yung mga ganyan. nasabi niya? Ito na nga, nakalimutan mo ba na napag-usapan na natin to? Yung tita ko, Oh. nabanggit ko last time na sabi ko 'di ba sana all nakapagtapos ng sana all nakapagtapos ng college. Yung tita ko may one time na nangyari sa amin, parang alitan. Alitan between sa mama ko tsaka sa tita ko. Nagbitaw siya ng salita na yun, Paps. Ano sabi niya? Hindi ka Ate Beb, makakatapos. sabi niya sana hindi ka makapagtapos ng pag-aaral. Tapos nangyari nagkatotoo. na siya. Pero, Nangyari na siya. were there other instances na Marami. nagkakatotoo? Sa ano na namin, sa mga malalayong ano namin, basta sa line ng mama ko hanggang doon sa mga kamag-anak nila na parang marami ng kwento na may nakaaway sila tapos nasusumpa. Hindi ko na lang maalala kung ano ba, kung sinasabi ba na mamatay ka, mamamatay. Pero yung iba mabababaw lang. Yeah. May, hindi kaya theory ko, hindi kaya parang meron lahi, ganun. Lahi ng, sabihin natin, mangkukulam, mga ganun. Kami. Ako naman, Theory lang naman yun. theory, pwedeng ganun. Pero iniisip ko siya na it applies to all na mga tao. Kaya nga siguro nag-i-exist ang kulam eh. Meron nga lang talagang ibang mga tao na kayang i-transfer ng mas madali. Kasi 'di ba bakit ka ba nagpapakulam? 'Di ba may grudge, May galit. may galit. So naghahanap sila ng isang medium kagaya ng isang mangkukulam or witch or mambabarang para yung galit nila is i-transfer into energy Yeah. papunta doon sa may taong kinasusuklaman nila. Grabe, nagigilty ako kasi ganyan ako pag nababad trip ako sa Codem eh. Ano sinasabi mo? Mamatay ka na! Pero dun sa laro. Dun sa laro ha. Dun sa laro, hindi sa in real life. Okay. Mamatay ka na! Buisit ka! Tapos hinahanap mo last time, no? Parang di ko na nakakalaro. Buti Wag naman po. magigilty ka talaga automatic. Meron nga akong segue ko Sige lang. lang, go. Push. May nakalaban ako, pangalan niya, GMA Live. Mapantrash talk kasi yung mga kasama ko. Sabi niya, hina mo naman. Mga ganyan. Lagi silang ganyan. Hindi pa nga nagsisimula yung laro. Tapos, tinrash talk ko siya, sabi ko, mas gusto ko ABS-CBN. Sabi ko, gano'n. Sinabi ko sa kanya. Tapos, nakakampi ko siya kahapon ata. 2 days ago, nakakampi ko siya sa game. Tapos, naalala niya. Isinapuso niya. Sabi ko, alam mo ba? Nakapuso GMA nga. Oo nga, Sinapuso niya. Grabe, ang galing! Ang witty! Pero wala lang, na-trash talk ko siya. Pero corny naman yung trash talk ko, hindi naman yung malala. Mabait naman ako man-trash talk. Baby girl pa lang. Kayo ba, paano kayo man-trash talk? Hindi ko pwedeng sabihin dito. Hoy, toot! Hindi ko pwedeng sabihin dahil ang mga pangalan namin sa in-game ay Tito. Tito Ian. Ay, yun talaga! Oo, yun talaga. Yung pangalan namin sa, Ay, ako naman sa iba. ML to sa ML. Oo. Ngayon, kapag tinatrash talk kami, isa lang lagi ang sagot namin. Pero hindi ko pwedeng sabihin dito. Malala kasi yun eh. Malala yun. Sobra. Talagang effort pa ako i-type yun eh. Talaga. Ay, nakikurious ako. Send nyo na lang sa akin. Mamaya Comment namin. namin sa Sobrang off-cam. dark nun. Sa sobrang dark. Pag sinabi namin dito, cancel ka agad. O, tignan nyo, tumatawa yung audience impact. May audience impact tayo dito. Off-cam pwede namin sabihin. Gusto ko malaman Kasi yan. baka pag sinabi namin dito, may viewer pala kami na naging biktima ng trash talk. Biglang malaman na putik na yan. Kayo Sila pala yun. Sila pala talaga yun. Akala ko mga ano lang. Kasi di ba minsan may mga gumagaya lang ng pangalan eh. Yeah. Parang kunwari, sobrang nag-idolize. Parang Atchen Yeah. Bebs. Sige, pangalan ko na nga sa ML. Wala akong maisip. Atchen Bebs. Sa COD-M kasi pangalan ko ngayon ay Baby. Baby. Para kapag kunwari nakascore ako. Nice one, Baby! Paano pag open mic, Ate Bebs? Kung kasi tawag ka, baby dito. Yun na nga. Kaya nga. Ganun nga. That's the goal. Para kiligin yung kifi ko. Ay, joke lang. Sorry po ulit. Baby, Baby, nasa Headshotin mo. P1. Tirahin mo yung ulo. P1, baby. headshot yun. Yung ulo. Hindi, I mean headshot yun, di ba? Kasi tayo ng ulo. Baby. Aling ulo. Kaya kasi, hindi ko ma-imagine kung paano kayo nag-uusap. Oh, actually, Baby tinatawag Bomba. na ng baby. Pero dati, kasi diba Call of Duty yan. So, ang dati kong name ay Call of Booty. Call of Duty. Yeah, I'm Call of Booty. Anyways. Nauso din kasi yan. Meron pa kayong ano eh. Mabuting Meron pa tao. kayong yung kay Ay, parang Ryan. gusto ko yan. Kay Ryan Agoncillo. Ano yun? Ano? Call of Judy.
Uy, meron akong kakampi, Call of Duty yung pangalan Oo niya. nga, kasi nga, nagulat na naman kagulat. Kasi nga, gumawa ka talaga ng meme nun, si Ryan Agoncillo, tapos Call of Duty. Oo. Ngayon, pinag-uusapan natin ay gaming kasi magkakaroon tayo ng guest Na ano? na gaming. Ay, oo. Diba? Ano So, yan, segue? abangan nyo Abangan nyo yan. yan. Abangan nyo yan. Actually, talagang pinasok ko lang talaga yung Codem kasi gaming ang susunod diba? So, okay. So, ano? Kwento. Last round tayo ng kwento. Last round. Mag-last round pa Last tayo. round tayo ng kwento. Okay. Pwedeng may kwento ko pa ba dyan? Meron naman, pero una na muna kayo. Okay, game. Itong kwento ko, isa to sa mga, alam mo yung nung bata pa lang tayo, may mga tito tayo na nagkukwento sa atin ng mga kwento na parang urban legends. Parang hindi ko alam kung urban legend ba to, pero isa to sa mga nag-stick sa utak ko na parang kaya ko pa rin siyang ikwento ngayon kasi isa ito sa mga pinakakinalabutan ako eh. Tapos ngayon, Paps, biruin mo yung takbo ng panahon, ha? Ako na yung tito. Tayo na yung tito na nagkukwento Ay, ngayon. ako ate pa lang ako. Oo nga, no? Ayan. So, yung kwento na to, hindi ko alam kung ano yung itatitle ko sa kanya. Pero, Tito. kwento ni Tito. Hindi, yung kwento nito is tungkol sa mag-asawa. Itong mag-asawa na to, matagal na silang kasal. Medyo matanda na rin silang couple. So, magkaanak sila na medyo late na. Sabi nila kapag nanganak ka or nagbuntis ka ng medyo matanda na yung babae, minsan may nagkakaroon ng mga problema. So, eventually, nabuntis yung babae. Nung nabuntis itong babae na to, pinanganak niya yung isang lalaki. Yung lalaki, hindi ko na bibigyan ng mga pangalan, pero nung pinanganak yon, meron siyang sabihin na nating disability. So, medyo masakit para sa kanila. Mahirap. Kasi parang matagal sila nagantay ng anak, tapos ganun pa yung nangyari. Yung lalaki is hindi naman siya ganong, wala siyang reaksyon, pero pinaka naapektuhan sa nangyari is yung nanay. Every year, pumupunta sila sa isang lugar sa, sabihin natin, parang antipolo yung lugar. Mataas, tapos maganda yung view. Every year, pumupunta sila doon na parang family gathering. Yeah. Isang araw, pumunta sila doon, 3 lang sila. Tapos, yung nanay is, nung time na yon parang nagsama-sama na. Siguro, parang depressed na siya, nahihirapan na siya dun sa kung paano niya alagaan yung bata. Medyo lumaki na yung bata nung time na yun, siguro mga 5 years old na. Ano ba yung disability ng kid? Sinabi ba? Dinisclose? Parang hindi na disclose, pero meron siyang disability May na autism. sobrang magpapahirap talaga dun sa paglaki niya. Sige, pwede natin sabihin na ganun. Pumunta sila dun sa isang parang viewing deck. Walang ibang tao, sila lang. Umalis yung tatay. Pagkaalis ng tatay, nag-CR lang, nagulat siya kasi narinig niya na sumigaw yung babae. Tapos, ang sabi niya, pagbalik, umiiyak siya, wala na yung bata. Sinabi niya na nahulog daw yung anak nila dun sa viewing deck. Bangin. So, anong nangyari? Wala. Namatay yung bata. Pero nakita nila yung katawan? Oo, nakuha naman nila. Pero wala na. Namatay na. After a few years, sinubukan pa rin nilang mag-anak. Tapos, nung siguro mga 2 years, nakabuo ulit sila. This time, wala nang any disability. Normal yung bata. Lalaki din. Tapos, lumaki yung bata, pinag-aaral ng maayos, lahat, walang problema. Yearly, pumupunta sila dun sa lugar na yon. Siguro mga 7 years old na yung pangalawang anak nila. Pumunta sila ulit dun sa same na place. Tapos, pumunta ulit sila sa viewing deck naman. Ngayon, tumayo yung bata kung saan nahulog yung kapatid niya na wala na. Tapos, nakatayo lang siya doon. Paalis na dapat sila. Ngayon, nagtataka yung mag-asawa kung bakit nandun lang siya nakatayo. Lumapit yung tatay muna. Tara na, anong oras na? Kailangan na natin umalis kasi gagabihin na tayo. Hindi nagsasalita. Ngayon, lumapit yung nanay. Tapos sabi niya, anong oras na? Tara na. Tapos, hindi umiimik
yung bata. Tapos sabi niya, tara na, baka mamaya mahulog ka pa dyan. Biglang humarap yung bata. Dahan-dahan sa nanay. Sabi niya, bakit ma? Iuhulog mo ba ako ulit? My God. So, nagulat yung asawa. Kasi parang, ha? Anong sinasabi niya? Tapos, umiyak yung babae. Tapos doon Nabunyag. nabunyag na nung unang beses pala. Hinulog niya yung bata. Hinulog niya yung unang anak niya. Tapos, parang, hindi ko alam, hindi naman alam nung bata kung ano yung nangyari nung time na yun. Parang, ano ba? Sumapi ba yung ano sa kanya? Pwedeng sumape, pwedeng na-reborn. Pero urban legend lang yun, di ba? Pops? Pero alam mo ba na may isang case na kamukha niyan? Ano? Yun. Parang isa siyang story about reincarnation. Mm. Hindi ko lang mahukay sa memory ko kung ano yung pangalan. So, Ganyan din. ang sasabihin natin ay, pag-uusapan namin sa susunod Pag-uusapan na namin sa episode. mga susunod. Tama Pero parang po. ganun din yung concept niya, Pops. Na parang lumipat yung ano. Hindi. Nagkaanak. Mhm. Nagkaanak sila, namatay. Pero malaki na yung anak Mhm. na enough na para collect ng memories. Mhm. After ilang Ay, years, Parang nagkaanak alam ko ulit. yun. Oo. Yung memory nung Yung memory nung napunta dun sa Mm-mm. ano. Oo. yung memory nung unang namatay, na-adapt. Oo. Naaalala Nakuha pa. niya. Kasi parang, hindi ko sure, pero parang ganito yung naalala ko. Parang yung unang anak ata is magaling sa mga planes, Mm-mm. sa mga warplanes, Yeah. parang alam yung mga model. Mm-mm. Tapos, yung isa na kahit hindi nag-aral, kahit nung bata pa lang, Mm-mm. Alam niya. na-identify niya. Alam niya. Oo, pero hindi lang yun Marami pang pruweba na makakapag patunay na Na-acquire Maaring- talaga niya yung memory. oo, na maaring nag-reincarnate. Yeah. Pero pagdating sa science, hindi pinapaniwalaan na nag-reincarnate. Mm-mm. Parang ang pinaka-explanation nila, since iisang womb lang naman sila nang galing, alam mo yon, Mm-mm. iisang womb lang sila nang galing or iisang sinapupunan lang, maaring yung kung ano yung talagang alam nung bata is na-transfer sa pangalawa. Parang hindi siya nagme-make sense. Hindi Pops, siya nagme-make nagme-make sense. Hindi, sense. mahirap siyang intindihin, pero ito, imagine niyo to Oo. Nakakita ko ng isang TikTok video, isang beaver. Si Justin? Hindi. Isang beaver. Sabi Okay. niya, baby. Oo, tinatawag ka na niya. Oo, tinatawag Laro na daw ka kayo ng COD. COD. Isang beaver, Mhm. namatay yung parents ng beaver, kinuha siya. Ginawa siyang domesticated. Ginawa siyang domestic pet. Pero alam mo ba, nung nandun na yung beaver sa bahay, nung lumaki na. Kakapasok lang. hindi kakapasok Just lang. in beaver. Oh, just in beaver. Okay. Correct. Baka nasa balita kasi siya. Just Just in in, nga pwede, kasi. pwede. Pero eto, matagal na, Paps. Kumbaga, lumaki na siya dun sa bahay. Alam mo kung anong ginagawa niya? Yung mga laundry, yung mga labahan, tinutumpok niya. Parang yung ginagawa ng mga Oo. beaver sa Yung bahay. ginagawa ng mga beaver, kapag gumagawa sila ng mga, ng mga parang mga structures, Mhm. so ibig sabihin, sa mga beaver, nasa utak na nila yung ganong way. Baka instinct. Oo, Pero hindi. ito, let me explain. Na parang hindi, kahit walang magturo sa kanila, Ah, kung, Instinct. instinct. oo, instinct, di ba? Oo. Parang ganun yung nangyari. Pero Kasi- para sa Eh, akin kaso yun kasi iba plain yun eh. Plain siya eh. Para sa akin kasi, parang hindi nagme-make sense yung same Womb. womb. Kasi yung bata, kapag nasa tiyan siya, nasa sinapupunan siya nanay niya, wala pa siyang knowledge. Pag niluwal siya, tsaka niya palang ma-acquire lahat ng knowledge niya habang lumalaki siya. Exactly. Na wala pa dun nung nasa Wala pa siyang sinapupunan consciousness eh. So paano nyo ma-explain yung mana-mana? siya. Mana? Yung mana-mana. Paano nyo ma-explain yun? Anong mana? Pero kasi Kunwari, kunwari ang plane kasi it's a hobby eh. Oo. Yung kapag you're trying to learn planes. Kaya nga, pero Pero- paano nyo ma-explain yung namana? Kunwari bookworm ako. Huh? Nagkaroon din DNA. ako ng anak na bookworm. Kahit Siguro nung time, DNA, oo. kahit nung time na nanganak ako, hindi na ako nagbabasa ng book. Alam niyo yung mga namana? Ay, magaling ka rin mag-drawing. DNA. Kasi yung parents mo, yun, Drawer. Drawer. Orokan. Di ba? Oo. Pero grabe, sobrang ano Diba? pala talaga ng ganyan. Yung science talaga eh. Pero Yung idea talaga nung napapasa, parang sobrang, paano yun? Pero, di ba, hanapin ko siya kasi Oo. maaaring mali din ako eh. Maaaring mali din ako ng pag... Kasi di ba sabi ni Plato, yung mga, ay, joke lang. Kanina drawer, ngayon may plato Sabi na ni na. Plato, Ngayon may plato na ang na. kanin sa kanan, ang ulam sa kaliwa. Alam mo, hirap i-explain ito. Wag na lang. Sa susunod na episode. Si Plato kasi sinasabi niya yung mga consciousness, gumaganon. So, i-explain na lang natin sa susunod na episode. Mahirap talaga eh. Pero naniniwala kayo sa reincarnation?
Ako yung nanay ko Hirap eh. naniniwala siya. Sabi niya, alam mo anak, naniniwala ako sa reincarnation kasi meron akong paulit-ulit na panaginip na nakabarot saya ako, sabi niya. Tapos lagi ako sumisilip sa may church. Pero ako yun. Alam kong ako yun, sabi niya ganun. Feeling niya daw, past life niya yun. Yung echoes of before. Ano? Ano? Hindi, wala. Kasi dati... Biniro ko kasi dito si Prey. Si Fred. Shoutout sa'yo, Prey. Kung nanonood ka man. Meron kasi yung services yung yung Beyond Senses. yung Beyond Senses na echoes of before. So parang malalaman nila kung ano Past life mo. past life Kung ano mo. past Ay, life gusto mo. ko yan. Oo, tapos Gusto ko i-avail yan. tapos ayun, pinagtripan ko si Anong Prey. past life mo? Hindi, sabi ko ako. Pinagtripan ko si Prey. Sinabi ko sa kanya, nung nagbablog kami, sabi ko, Prey, pwede bang magpa sa'yo, nung echoes of before? Na parang sinasabi ko, hindi naman totoo. Grabe. Hindi, kasi talaga ako. Skeptic Skeptic, ka. skeptic. Hindi ako skeptic. Sorry. Hindi ako skeptic, palaasar talaga ako. Palaasar Mahilig ka. talaga ako mga chow. Mahilig talaga ako mga Oo chow. nga, No, ganyan no, siya. Ganyan siya. Pero Give it tinatanda ko pagka medyo pikunin, hindi ko inaasar. Ayan, tulad niya. Walkout na ako. Anyway, next dahil nag-aantay na si Si Hindi, sige, Paalam next na tayo? story. Ay, akala ko Last, papaalam na. Si Gusto mo Ate Bebs, ikaw na o itong akin? Kaya mong ng mabilis yan? Ila-last story na natin. Mahaba kasi to eh. Yung sa'yo, iyon na James. lang. Yun na lang. Sige. Medyo may kaabaan din to pero ang title nito ay Second Hand Unit. So ibig sabihin segunda mano. Segunda mano. Oo. Naniniwala ba kayo dyan? Marami kasi mga kwento na ganyan eh. Yes. Dapat gagawin mo din yung gulat ni Chris, Wow! Ito ang representative. Ano nga? Danton? Nakalimutan ko. Ingrid! Wow! Ano yan sa feng shui? Feng Shui. Oo. May feng shui din dito sa atin eh. Nuno sa feng shui. Grabe, dito talaga ako. No. Okay, go. Okay, go. Sorry. Wala na tayong time. Anyways, eto na. Hi everyone, just call me Saz. I want to share my creepy experience sa nabili naming second-hand unit na sasakyan. So, sasakyan to. Di ako magaling magkwento pero sana maintindihan nyo. Dream car ko talaga ang Mirage G4. Naghanap kami sa marketplace and yung nakuha naming unit is yung pinaka the best sa lahat ng na-canvas namin. Nung chinek namin yung loob ng sasakyan, bumungad sa amin ang sobrang bangong amoy ng bulaklak. Ay. Sabi ng owner, air freshener daw yun. So, natuwa kami ng boyfriend ko kasi parang baby nila yung sasakyan. Nag-ask kami sa seller kung bakit binibenta. Sabi niya, buy and sell lang din siya. So, meaning to say, hindi siya ang first owner. So, ano na to? Parang third hand na to kung tutusin. After mag-sales token, nag-close deal na kami ng owner. Nung naiuwi namin yung unit and almost 2 weeks na sa amin, nagtataka kami kasi feel namin may hidden issue siya na hindi na-discuss sa amin. Only check naman kami bago namin bilhin. Wala kaming nakitang problema sa car. Pero, nung mga ilang days na sa amin, parang biglang naglalabasan yung mga sira nito. Feeling ko kilala ko kung kanino bumili to. Anyways, nagpapapatay bukas yung ilaw ng sasakyan and parang may lumalaro ng rosary na nakasabit sa mirror. Oh my Common talaga God. to sa mga sasakyan eh, no? May As nakasabit. a May Catholic- rosary As yan. a Catholic majority country, mayroon talagang mga rosary yan sa sasakyan. Yes. Yan yung hahawakan mo muna bago ka kumambyo eh. Ang dami ko nakikita ganun eh. Himasin muna yan eh bago kumambyo. Oo, kukrus muna. Tinitingnan lang namin yung sasakyan habang nasa garahe. Inisip na lang namin na baka may sira yung unit and hindi naging honest yung owner. So eto na. Habang nagpa-practice akong mag-long drive sa bandang Makati, may sumita sa aming traffic enforcer at sumisenyas siya na para bang may tinuturo siya sa passenger seat. So tinigil namin yung sasakyan. Pagbaba ko ng bintana, kinilabutan kami sa sinabi ng enforcer. Ma'am, pakisabihan lang po yung nasa likuran nyo na umupo ng maayos. Kinilabutan kami ng boyfriend ko. Paano kaya yung upo Kasi niya? dalawa lang kami sa sasakyan. Sabi ko, ano po ulit yun sir?
tumingin yung enforcer sa likuran namin at chinek niyang mabuti kung ano yung nakita niya. Sabi ng enforcer, "Ma'am, may naka-vertical na babae sa likod niyo kanina." Vertical, naka-handstand, parang gano'n? Naka-vertical, so patuwid pero pamaliktad. Pabaliktad daw, sabi niya. Hindi kasi yung term kasi na parang, alam mo yung sa may tumbling, tinatawag din kasi na vertical yun eh. Bumertical ka nga, di ba? Yung parang tumambling ka nga ng padiretso. So, ibig sabihin, ang tinutukoy niya dito, Nakapalda siya. hindi, naka-ano. Bakit? Kumusta ang beshi ko? Baka kasi nakapalda siya. Hindi. Tapos, hindi kita yung... Kita yung ano. Hindi, Kung hindi. naka-vertical. Pwede, no? Pero hindi naman natin alam kung babae. Ay, hindi, sinabi nga pala, no? Babae. Ma'am, may naka-vertical na babae sa likod nyo kanina. Kung tama po ako na nakita, mag-pray na lang po kayo at ipabless ang sasakyan nyo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa narinig ko. Shout out kay Kuyang Enforcer. Sana nagbabasa ka din dito. Di kami nakapagsalita ng BF ko hanggang sa pag-uwi. Sobrang kaba at takot ang nararamdaman namin. Kinabukasan, kinontak agad namin yung seller at tinanong namin yung background ng sasakyan. Kung sino ang first owner at bakit ibinenta. Doon namin napag-alaman na 18th birthday gift daw yung car ng daddy nung first owner na nag-suicide sa loob ng sasakyan. At bakit vertical? Dito, di pa namin alam. COD. Na-overdose sa mga ininom na gamot at sa loob mismo ng sasakyan na tagpuan yung bangkay. Akala ko COD, kakalaro na Hindi. Alam mo, hindi na nga ako humirit eh. Sabi nila, addictus ako. Sorry kung pangit ang pagkakakwento. Basta ayoko na ulit bumili ng second-hand unit. Huhu. Pasko na, may naghuhupa. Update pala sa Mirage. Binenta na din namin siya sa iba kasi hindi na pumayag yung second owner na ibalik pa namin sa kanya. Thanks. Pops, ang ganda ng mga kwento na ganito kasi magkikreate to ng ano eh. Ano yung tawag mo? Fear-mongering. Fear-mongering. Na Fearmonger. matatakot yung, second iba na ano. bibili ng second hand ng Mirage. Oo. Kasi iisipin nila na ito yung ano, may bumaliktad, may bumertical. Baka Paps, reflection lang yun. Hello? Jowa pa naman, may baka- mga cars sila na ganyan. Oo, Mga Paps, vintage. feeling ko reflection lang yun. Di ba reflection? Alam mo bakit? Mirage eh. Mirage daw kasi, Mirage. kaya reflection daw yun. Sa may disyerto. Galing-galing talaga, oh. Alam mo, yan yung fear ko. One of my fears kapag nagdadrive ako mag-isa sa, kunwari, napaka-dilim na lugar, yung may makita ako dun sa may, anong tawag dun sa mirror dun sa taas? Sa rear view. Yun, di ba nagdadrive ako? Di ko alam na rear view mirror. Sa rear view mirror, may makita ako, babae, ganun. Dinudungaw mo pa ganun, tapos balik ka sa daan, dinudungaw mo nandun pa rin. Tapos pag last dungaw mo, Wala na. Katabi mo na Yun pala. nga, nakatakot talaga. Sabi. Ay, nakita pala ako TikTok Na video. ano? Tawag-tawa ako. Na? Yung dati kang driver ng ano, yung si sa Diego? mga, yun ba yun? Yung Oo, si dati kang Diego. driver sa Lamayan ba yun? Ay, oo, yung mga salamay. Stand-up comedian. Tapos ngayon, grab ka na daw. Tapos kapag ginanong ko ng hati sa likod. Nagugulat ka. Shoutout sa'yo, Diego. Jego. Kailan? J-I-E-G. Okay. Napanood ko kasi yung mga skit niya. Funny. Nakakatawa eh. Grabe. Malabas talaga May si skit siya, Paps, na ano eh, yung parang yung traffic, tapos mag-small talk yung grab. yung ginaganyan yung bet na. Sir, na-try nyo nang sumubo naman. Tsaka yung ano, yung, ako pag bored ako, yung betlog ko ginagawa. Oo, basta yung mga nag-small talk na grab. Ako kapag bored ako, yung bulbul ko, binibilog-bilog ko. Shoutout, Diego. Sorry. Okay. Ayun, so Thank you maraming po. salamat kung nakikinig pa kayo sa episode na to. Yes. Ayun, kakat muna namin yung episode na to kasi medyo pressed kami sa oras ngayon. Maraming salamat kung nanonood pa kayo. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel namin, make sure nakasubscribe kayo at i-follow nyo na rin kami sa mga social media platforms namin na nakalagay sa description box below. And of course, don't forget to tap the notification bell for Yes. more updates para ma-updated naman Kahit kayo. kung hindi na follow si Ate Bebs na lang. Yes, ako na lang i-follow niya. Saan ka ba nila pwede follow? Facebook? You can follow me on TikTok, YouTube, Mm-mm. Instagram. Nakalimutan ko na yung mga socials ko.
Facebook. Ang dami pala. Basta yung description box, kaya nyo Check na nyo yun. lang yung description I mean, box. para-pareho lang naman ng ano ko. Search nyo lang, Subtle Flex. Pag sinabi nyo Ate Bebs, lalabas naman ako. Ayun, meron ka pa bang idadagdag, Dito James? Ayun, so kung nanonood ka pa, hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo yung subscribe button dyan. Pati na rin yung notification bell, sabi ni Ate Bebs. So ayun, yun lang muna yung pag-uusapan namin sa episode na to. Again, my name is Tito Ian. And ako naman si Tito James Zhu. And I am Ate Bebs. At kami ang The Red Door Door Podcast Podcast PH. PH. Bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.